Hindi ko po kayo makakalimutan kahit sa kabilang buhay. Sigurado akong ito ang ganti niya sa inyo. Susunugin ko rin yung maganda at nakakairita mong mukha. Sumpa sa sulat. Mga minamahal naming tagapakinig dito sa Kwentong Takip Silim. Bago natin simulan ang istoryang inihanda namin para sa araw na ito, may gusto lang sana akong itanong muna sa inyo. Sa palagay niyo ba, may mga tao talagang nararapat lang na parusahan dahil sa dami ng kasalanan nila sa iba? Pero kailan nga ba natin masasabing sobra na ang pagdurusa ng mga taong nakagawa ng kasalanan sa atin? Yan ang mga tanong na nais sanang masagot ng ating letter sender for today, na si Hilda, na sumulat pa mula sa bayan ng Marinduque. Kaya naman, huwag na natin itong patagalin pa, mga katakip silim. Halina't samahan niyo akong tunghayan ang kanyang kwento. Magandang gabi po sa lahat ng nakikinig ngayon dito sa Kwentong Takip Silim. Ako po si Hilda. 57 anyos, isang dating kasambahay ho dyan sa Maynila noong araw. Pero ngayon ay nagbabantay na lang ng sariling negosyo dito sa probinsya namin sa Marinduque. Itong kwentong ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay hindi naman talaga direktang tungkol sa akin. Kung tama ang pagkakatanda ko, mag-aapat na taon na akong namamasukan sa pamilyang yun nang mangyari ang isa na yata sa pinaka-nakakatakot at nakapangingilabot na karanasang nasaksihan mismo ng dalawang mata ko. Magsimula tayo sa taong 2003 nang sa hindi ko na yata mabilang na pagkakataon ay nagpalit na naman ng panibagong kasambahay ang dati kong mga amo. Sa totoo lang po kasi ay 3 dapat kaming naninilbihan sa bahay na yun. Yun nga lang, bukod sa akin ay wala nang iba pang kasambahay na makatagal sa ugali ng amo kong babae. Naitago na lang po natin sa pangalang Gloria. Isa raw dating beauty queen noong kapanahunan niya. Ngunit kung anong ikinaganda ng mukha ni Madam Gloria noong kanyang kabataan, ay isa naman ang ikinapangit ng ugali niya. Malupit, salbahe, masungit at napakadamot niya sa mga kasambahay nila. Sa totoo nga lang ho, kung hindi lang ako nangangailangan ng pampaaral sa anak kong nasa kolehiyo na ng mga panahong yun, ay baka hindi ko rin natiis ang lahat ng kalupitan niya sa amin. Hanggang isang araw nagulat na lang ako ng isang bagong kasambahay na naman ang pumasok sa tahanan ni Madam Gloria. Si Blanca. Hindi niya tunay na pangalan. Katulad ko, meron din hong anak sa pagkadalaga si Blanca. Ang kaibahan lang namin, mas matanda ho ako ng mahigit 10 taon kaysa sa kanya, Sir Jupiter. 23 yata siya ng mga panahong yun, habang ako naman nasa 40 na noon, kung tama ang pagkakatanda ko. Bukod doon, napakaganda ho ni Blanca. Balingkinita ng katawan, makinis at napakaputi, kaya nga ho, inis na inis si Madam noong magdesisyon ang asawa nitong si Sir Patricio
natanggapin bilang bagong kasambahay si Blanca. Hoy, Blanca. Masakit pa ba yung pisngi mo? Parang ang lakas yata ng pagkakasampal sa'yo ni Madam kanina. Ayaw mo bang humanap na lang ng ibang trabaho? Ayos lang ho yun, Manang Hilda. Titiisin ko na lang. Hindi po ako pwedeng mawala ng trabaho eh. Kailangan ko ho kasi ng pera ngayon. May sakit ho kasi yung anak ko. Nasa ospital siya ngayon, Manang eh. Naaawa talaga ako sa'yo eh. Alam kong mahirap yung pinagdadaanan mo tapos mukhang pinag-iinitan ka nga ni Madam. Palibhasa, kumukulubot na kasi yung balat niyang pilit niyang pinapabanat sa doktor eh. Kaya ayun, galit na galit sa maganda. Ay. O heto, tanggapin mo muna itong kaunting na itabi ko para kahit papano'y may maipadala ka ngayon sa anak mo. 10 araw pa bago tayo simweldo eh. Maraming salamat po, Manang. Hindi ko na po tatanggihan to. Pasensya ka na sa abala, ha? Heto po. Kunin mo, Manang Hilda. Bigla na lang po akong inabutan noon ni Blanca ng isang papel na nakatupi ng maliit, Sir Jupiter. Nagtaka ako kung ano at para saan yun. Pero tinanggap ko rin naman yun agad, kaya lang nung hawakan ko na yun, nakaramdam ako na parang may kuryenteng dumaloy sa mga daliri ko papunta sa buong katawan ko. Bigla rin pong lumamig ang paligid, pero nang tumunghay ako sa mukha ni Blanca, parang wala lang naman yun sa kanya. Parang ako lang ang nakaramdam ng mga bagay na yun dahil napakaganda pa rin ang pagkakangiti niya sa akin. Oh, ano to? Hindi ko naman maintindihan yung nakasulat eh. Anong lengguwahe ba ito? Orasyon yan, Manang. Sa salitang Latin. Pwede mong magamit yan sa oras na mangangailangan ka ng proteksyon. Huwag mo ipapabasa yan sa iba, ha? Sa'yo lang din kasi gagana yan eh. Dahil sa'yo ko to pinangalan. Orasyon? May lahi ka bang mangkukulam? Manggagamot sa probinsya yung yumaong lola ko na nagpalaki sa akin, Manang. Madalas, sa panggagamot lang naman niya ginagamit ang kaalaman niya pero... Oo, may alam din talaga siya sa itim na karunungan. Nang aminin sa akin ni Blanca ang tungkol sa pagkakaroon nila ng karunungang itim sa kanilang pamilya, sa totoo lang ay medyo nakaramdam ako ng takot sa kanya. Doon lang din ako naliwanagan kung bakit nga ba unang kita ko pa lang sa kanya ay nahihiwagaan na ako sa kanyang pagkatao. Tahimik na babae kasi talaga si Blanca. Misteryosa at parang may kakaibang aura na bumabalot sa kanya. Noong una nga pinilit ko pang paniwalain ang sarili ko. Nagguni-guni ko lang yun. Kaya kahit papaano ay nagawa kong makipaglapit sa kanya sa ilang linggong pagiging magkatrabaho naming dalawa. Siguro nakatulong din na kaedad niya lang halos ang panganay na anak ko. Kaya parang anak na rin noon ang turing ko sa kanya. Kaya naman sa kabila ng kalupitang nararanasan namin noon sa amo namin, nagawa pa rin naming manatili ni Blanca sa paninilbihan sa kanila. Naging sandigan namin ang isa't isa sa loob ng ilang buwan.
Ngunit hindi ko akalaing may isasagad pa rin pala talaga ang kasamaan ng ugali ni Madam Gloria. Pupita ka talagang babae ka! Palibasa, wala kang pinag-aralan kaya inutil ka eh! Alam mo ba kung gaano kamahal ang damit na ito tapos susunugin mo lang? Buisit ka! Matagal na ako nagtitimpi sa'yo eh! Madam, sorry po. Hindi ko naman po sinasadya eh. Madam, ano pong gagawin niyo dyan sa plancha? Sinunong mong maganda at mamahalin kong damit, hindi ba? Pwes, susunugin ko rin yung maganda at nakakairita mong mukha. Madam, huwag po. Madam, ito na po yung sapatos na Madam, ano pong ginawa niyo kay Blanca? Huwag kang makialam dito, Hilda. Kung ayaw mo pati ikaw palayasin ko na rin dito sa pamamahay ko. Kulang na kulang pang kabayaran para dito sa damit ko ang mukha ng babaeng yan. Kaya pagkatapos mong i-impact yung mga gamit mo, lumayas ka na rito sa pamamahay ko. At huwag na huwag mong asahan na may makukuha ka bang pera sa akin. Maawa po kayo, madam. Nasa ospital po ang anak ko. Kailangan ko po ng pera ngayon. Nakikiusap po ako sa inyo. Huwag niyo pong gawin sa akin to. Blanca, tama na. Halika na sa ospital. Kailangang ipagamot mo agad yung mukha mo. Sobrang tindi ng laknos, Blanca. Nadamay na pati ang kaliwang mata mo. Madam, nakikiusap po ako. Hindi po tatanggapin ng ospital ang anak ko kapag hindi ako nakabayad sa kanila. Sige na po, nakikiusap po ako. Alam mo, Blanca, kahit mamatay pa yung anak mo, wala akong makialam. Kailangan paglabas ko ulit ng kwarto, wala ka na. Kapag naabutan pa kita dito sa loob ng pamamahay ko, ipapakaladkad kita, naiintindihan mo? Sir Jupiter, yun ang unang beses na nakita kong bumakas ang labis na galit sa mukha ni Blanca. Hindi na po siya nagsalita pa nung nagsimulang maglakad papalayo si Madam Gloria. Pero kung nakamamatay lang ang tinging ipinukol niya sa amo namin noon, malamang ay kanina pa ito bumalagta sa harap namin. Kitang-kita ko ang pagtahip ng dibdib ni Blanca, Sir Jupiter, kasabay ng malakas na pag-ihip ng malamig na hangin sa loob mismo ng bahay na pinagsisilbihan namin. Aaminin kong talagang nakaramdam ako ng takot noon, Sir Jupiter, lalo na at alam ko kung anong kayang gawin ni Blanca. Blanca, tumayo ka riyan. Kailangan ka pa ng anak mo. Umalis ka na bago ka pa maabutan ulit ni Gloria. Sige na, iha. Kung ano man ang ginagawa ni Blanca ng mga sandaling yun, Sir Jupiter, sinubukan kong pigilan yun. Kinumbinsi ko siyang magmadali na sa pag-alis at puntahan na lang ang anak niya para hindi na lumala pa ang sitwasyon. Awang-awa po ako noon kay Blanca, Sir Jupiter, pero wala akong gaanong magawa para sa kanya. Wala pa man din akong kapera-pera ng mga panahong yun, Sir Jupiter, dahil kababayad ko lang din sa matrikula ng anak ko. Dahil doon, ay pamasahe lang papuntang ospital ang naiabot ko kay Blanca. Mag-iingat ka doon, anak. Balitaan mo ko, ha? Kapag nagkapera ko, tutulungan kita.
Maraming salamat po sa inyo, Manang. Salamat po sa kabaitan niyo sa akin. Hindi ko po kayo makakalimutan kahit sa kabilang buhay. Blanca, ano ka ba? Huwag ka magsalita ng ganyan. Hindi pa katapusan ng mundo. May awa ang Diyos. Makakahanap pa tayo ng paraan para madugtungan ang buhay ng anak mo. Pilit kong pinatatatag ng mga sandaling yun ang loob ni Blanca kahit na ang totoo, hindi ako sigurado noon sa mga sinasabi ko. Malala na po kasi ang lagay ng anak niya. Pero may pag-asa pa rin naman sana yung magamot kung hindi lang iniipit ni Madam Gloria ang sweldo niya. Nagagamitin sana bilang pambayad sa espesyalistang may kakayahang gumamot sa bata. Sa loob ng 1 linggo, wala na po akong naging balita kay Blanca simula nang umalis siya sa poder ng amo namin, Sir Jupiter. Hanggang sa bigla na lang nakarating sa akin ang isang napakasamang balita na halos dumurog din ng puso ko bilang kapwa isang ina. Namatay ang anak ni Blanca, Sir Jupiter. Ayon po yun sa isang text message na natanggap ko noon galing sa kanya. At yun ay dahil sa kasakiman ni Madam Gloria. Kasakimang hindi niya inaasahang magdadala pala sa kanya ng maaga sa impyerno. Hilda! Hilda! Hindi mo ba naririnig? Kanina pa may nagdo-doorbell sa labas. Ay, nako! Nasaan na ba ang mutsatsang yon? Napakawalang kwenta talaga ng mga ito. Walang silbi. Sino ba kasi yan? Istorbo masyado sa beauty rest ko. Oh, wala naman palang tao. Mukhang ako pang napagdiskitahan ng siraulo ah. Teka. Ano naman itong papel na ito? Siningit pa sa gate ko. Napaka-perwisyo talaga. Galing ako sa likod bahay noon, Sir Jupiter, dahil katatapos ko lang pong magsampay ng mga nilabhan kong damit. Nasa tapat na ako noon ng main door at babalik na sana ako sa kusina para tingnan yung iniluluto ko. Nang bigla na lang akong napahinto sa tapat ng main door ng bahay. Bigla na lang kasi ako nung nakaramdam ng kakaiba. Naramdaman ko na naman yung matinding paglamig bigla ng paligid na sinabayan pa ng malakas na pag-ihip ng hangin. Nang mapalingon ako sa labas ay namataan ko si Madam Gloria na nakatayo sa tapat ng gate. May hawak-hawak siyang isang maliit at lukot-lukot na papel na mukhang binabasa niya. Hindi ko alam kung gaano na siya katagal sa pwesto niyang yun, pero napansin kong hindi po siya gumagalaw. Nagtaka pa ako kaya tinitigan ko noon ang mukha niya. Pero nagulat ako nang makita kong para bang iba ang hitsura ni Madam Gloria ng mga sandaling yun. Namumutla siya at huli na rin nang mapansin kong nanginginig pala ang mga kamay niya. Madam, medyo mainit ho ang sikat ng araw ah. Ba't ayaw niyo hong pumasok? Kunwari ho ay nag-aalala akong nagtanong kay Madam. Hindi naman siya sumagot.
pero itinunghay niya naman ang mukha niya sa akin. Kitang-kita ko ang takot sa mga mata ni Madam Gloria noon, Sir Jupiter. Para ho siyang nakakita ng halimaw sa paraan ng pagtingin niya sa akin. Napakunot na nga ho noon ang noo ko at akmang hahakbang sana ako papalapit sa kanya. Nang bigla na lang akong makaramdam ng kakaibang presensya sa likuran ko. Demonyo! Demonyo ka! Bigla na lang pong nagtatakbo noon papasok ng bahay si Madam Gloria, Sir Jupiter. Nakita kong nabitiwan niya pa yung sulat na kanina'y binabasa niya. Natatandaan kong pinulot ko ang papel na yon at akma ko na po sanang babasahin, kaya lang... Ay! Bigla na lang may humawak noon sa braso ko. Isang malamig na kamay na parabang pinipigilan akong gawin ang kung anumang gagawin ko sana ng mga sandaling yon. Hanggang sa bigla na lang akong nanigas ng sa likuran ko ay nakarinig ako ng isang pamilyar na tinig na bigla na lang nagsalita. Huwag mong babasahin. Hindi yan para sa'yo. Sir Jupiter, simula ng araw na yun, ay hindi na nahinto ang kababalaghang nangyayari sa amin, lalong-lalo na ang mga kakaiba at nakapangingilabot na nangyayari kay Madam Gloria. Sino yan? Anong kailangan mo sa akin? Lumayo ka! Layuan mo ako! Tigilan mo ako! Ayoko na! Ayoko na! Patricio! Patricio, gumising ka! May humihila sa paa ko! Simula nang mangyari ang kababalaghang yun sa bahay ng aming mga amo ay hindi na ako nakatulog pa ng mahimbing sa mga sumunod na gabi, Sir Jupiter. Kaya naman ng sandaling yun habang nagpapahinga na ako sa maid's quarter ay dinig ko nang biglang humiyaw si Madam. Tapos ay sinundan yun ng isang malakas na kalabog na talaga namang nagpabalikwas ho sa akin noon ng bangon. Dali-dali po akong pumanaog noon papunta sa silid ni Madam Gloria at ganun na lang ho ang gulat ko nang makita kong nakahandusay siya sa sahig. Pilipit ang katawan. Madam! Si Mariosep! Ano to? Bakit bumalok na to ang binti niyo, Madam? Ang likod ko! Ang sakit ng likod ko! Ang hapdi ng mukha ko! Ang init! Para ako nasusunog! Ang dami niyong sugat. Saan ho galing ang mga ito? Saka, ano ho ba itong nalalaglag sa sahig? Ay, Diyos ko! Mahabagin! Ano ito? Bakit ganito, Madam? Naaagnas na ho ang mukha niyo. Sir Jupiter, yun na ho yata ang pinaka-nakakatakot at nakapangingilabot na imaheng nakita ko ng harap-harapan sa buhay ko, na hanggang ngayon ay nakakapagpabaliktad pa rin ng sikmura ko. Kitang-kita ko ho
na yung balat ni Madam Gloria ng gabing yun halos humihiwalay na sa sarili niyang mga laman. Naglalaglagan ang mga parte ng balat niya sa sahig, Sir Jupiter, na para ba siyang isang buhay na bangkay na unti-unti nang nabubulok. Nakakadiri ang itsura nun, nakakasulasok at alam ko kung sino ang gumagawa nun sa kanya. Hilda! Ano bang nangyayari sa akin? Nasaan ang asawa ko? Katabi ko lang siya kanina sa kama. Tawagin mo siya. Sabihin mo dali niya ako sa ospital. Please! Nakikiusap ako sa'yo! Madam, mag-iisang linggo na hong hindi umuwi si Sir Patricio. Imposible hong siya yung katabi niyo kanina sa higaan. Hilda! Hilda, tulungan mo ko. Bakit nangyayari ito sa akin? Anong gagawin ko? Hilda, please! Tulungan mo ako! Ayoko pang mamatay! Alam ko, Sir Jupiter, napakatindi rin ang kasalanan sa akin ni Madam Gloria sa loob ng ilang taong paninilbihan ko sa kanila. Pero sa maniwala man kayo sa hindi, ng mga oras na yun ay labis ang awang naramdaman ko sa kanya. Awang may halong takot. Matinding takot, lalo na nang masaksihan ko ang unti-unting pagbaliko ng bawat buto niya sa mga daliri, sa braso, sa binti. Animo siyang manyika noon o puppet na pinaglalaruan ng hindi nakikitang nilalang. Ay, Diyos ko po! Diyos ko po, madam! Sa tingin ko ho, kailangan niyo nang humingi ng tawad kay Blanca. Malaki ho ang kasalanan niyo sa kanya. Dahil ho sa ginawa niyo sa kanya, namatay ho ang nag-iisa niyang anak. Sigurado kung ito ho ang ganti niya sa inyo. Malakas ho ang kutob ko, Sir Jupiter, na si Blanca ang gumagawa nun kay Madam Gloria. Pero bagamat naiintindihan ko kung anong pinanghuhugutan niya, hindi ko pa rin ho kayang tiising konsintihin na lamang siya sa maling paraan ng pagganti niya. Dahil po doon, Sir Jupiter, hinanap ko kung saan na siya nakatira. Kilala ko naman si Blanca, Sir Jupiter. Mabait na bata yun. Malaki ang puso. Kako pa nga nun, malamang ay nasaktan lang yun ang husto sa nangyari sa anak niya. Kaya humantong sa ganito ang galit niya. Ngunit umaasa ako noon na kahit papaano mahahanap pa rin ni Blanca ang kapatawaran sa kanyang puso. Pero hindi ganon ang inabutan namin noon sa bahay na tinitira niya. Blanca, si Manang Hilda ito. Nandyan ka ba? Naku, mukha yatang walang tao, Manang. Kanina pa tayo dito pero wala namang sumasagot eh. Hindi naman nakalaki tong gate eh. Nakaawang din yung pinto oh. Sandalit papasok ako. Teka, ano yun? Ang baho! Papasok na sana ako ng bahay ni Blanca noon, Sir Jupiter, nang bigla namang nagparamdam yung nakapangingilabot na hangin na nakapagpatayo ng bawat hibla ng mga balahibo namin. Dala noon ay isang napakabahong amoy na parabang may nabubulok. Doon pa lang ho, alam ko na agad na may kakaibang nangyayari sa bahay na yun. At nakumpirma ko yun noong lawakan ko ang pagkakabukas ng pintuan ng bahay ni Blanca.
po, Blanca, anak. Bakit ginawa mo yan sa sarili mo? Opo, Sir Jupiter. Nagpakamatay nga si Blanca. Nagpakamatay siya sa pamamagitan ng paglalaslas ng leeg niya doon mismo sa tapat ng pintuan ng sarili niyang bahay. Dilat pa nga po ang mga mata niya nang siya'y matagpuan namin habang hawak-hawak ang isang sobreng, ayon sa mga pulis, ay naglalaman di umano ng kanyang huling mensahe para kay Madam Gloria. Hinding-hindi ko kailanman ibibigay sa iyong pinakaaasam mong kapatawaran. Isasama kita sa impyerno. Sisiguraduhin kong doon ay muli tayong magkikita at doon ay magsasama tayo ng walang hanggan. Isinusumpa ko yan sa sulat na ito na iiwan ko sa aking kamatayan. Sir Jupiter, matapos kong malaman ang nangyari kay Blanca ay inalayo ko na ang sarili ko sa lugar na yon. Nung mismong araw na natagpuan namin ang bangkay niya ay umalis na rin ako sa puder ng amo ko. Dahil alam ko, wala na akong magagawa pa. Natakot din po ako noon para sa sarili ko at aaminin kong dahil doon ay ayaw ko na siyang tulungan pa. May anak ako. Ayokong madamay sa karma niya kaya umalis na ako. Hanggang sa mabalitaan ko na lang mula kay Ramil na makalipas lang po ang ilang buwan ay namatay na rin si Madam Gloria. Tuluyan na po siyang isinama ni Blanca sa impyerno tulad ng sinabi niya sa iniwan niyang sulat. Hanggang ngayon, Sir Jupiter, kapag naaalala ko ang karanasan kong ito, pakiramdam ko balot na balot pa rin ako ng takot. Pero idinadaan ko lang yun sa dasal. Yun din ang dahilan, kaya hindi ko nagawang ikwento sa iba ang tungkol dito. Maliban na lamang po sa inyong channel. Kaya sana po ay nagustuhan ninyo itong aking kwento. Naway nag-enjoy po kayo sa pakikinig. Ganun pa man, ay dito ko na po tatapusin ang aking sulat. Sir Jupiter, maraming salamat po sa inyong lahat. At more power po sa kwentong Takip Silim. At ngayon naman, eto na ang paborito niyong shoutout portion. Shoutout kay Gladys Padrigano, Phoebe Kate, Junel Canlas, Jen De Leon, Gerald Lex Bartolome, Maria Glyza Dayan Henrico, Gerald Carmona, Joven Barasona, Donnie Adlawan at kay Angelica Watiwat. Basahin naman natin ang ilan sa mga magagandang comment mula kina Julie St. Lee at Lizelle Labitigan. Sabi ni Julie St., magandang araw po sa lahat, mag-iingat po kayo. May bago na namang aabangang nakaka-excite araw-araw. Hindi nabubuo ang araw ko kapag hindi ko napapakinggan ang mga stories ninyo. God bless sa lahat at more story. Sabi naman ni Lizelle, happy listening po sa ating lahat, lalo na sa mga OFW na tulad ko na ginagawang stress reliever
ang pakikinig ng Katie at SB. More power po and God bless us always. Sa mga hindi po nabanggit sa susunod na lang po, huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan niyo. Muli po mula sa bumubuo ng kwentong Takip Silim at Sityo Bangungot, ito po ang inyong lingkod, Jupiter Torres. Nagpapasalamat.